Isang chef na ginawaran sa kilalang unibersidad ay ngayon kinasuhan ng pagpatay. Umano'y ang biktima ay kanyang asawa. Mas nakakatakot lalo dahil sa mismong lugar ng pangyayari. At meron tayong mahalagang detalye mula sa pulisya tungkol sa kung paano nangyari ang umano'y pagpatay at magulong pag-aresto. Narito tayo sa kasong inihahatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sinusubukan ng mga tao sa isang bayan sa New England. Intindihin ang nangyari kagabi sa campus na may kinalaman sa isang taong tinitingala at ipinagmamalaki ng kanilang paaralan. Ang tinutukoy ko ay si Jeffrey McDonald, 36 na taong gulang na tinanghal na Chef of the Year ng American Culinary Federation noong 2025. At iyan ay isa lamang sa maraming parangal na natanggap ni Chef McDonald para sa kanyang husay sa pagluluto bilang chef sa campus ng University of Massachusetts Amherst o UMass. Ngayon na may imahe ka na sa isip tungkol sa kanya bilang award-winning chef sa paaralan, gusto kong tingnan mo ang larawang ito. Dito siya sa korte ngayong umaga ayon sa WWLP sa Western Massachusetts. Umarap siya sa korte ng Hampshire County, Massachusetts na kinasuhan ng pagpatay. Hindi lang yan, pag-uusapan pa ang ibang bahagi mamaya. Malinaw na nakakagulat at nakakalungkot ang anumang pagpatay. Pero ito ay nagiging laman ng balita dahil tila isa itong matinding pagbagsak ng reputasyon. Karaniwan, matabang ang pagkain sa campus ng maraming paaralan dahil maramihan itong niluluto para sa mga estudyante. Baka nga hindi mo na maalala lasa ng pagkain noon sa eskwelahan mo. Pero sa UMass, iba ito. Ang UMass ay napiling number 1 sa loob ng 9 na sunod-sunod na taon sa listahan ng Princeton Review para sa pinakamahusay na pagkain sa campus. Kaya kapag pinag-uusapan si Chef McDonald, siya ang eksperto sa kusina ng paaralang kilala sa mataas na kalidad ng pagkain. Walang nag-akala na hahantong siya sa korte dahil sa kasong pagpatay. Nakakagulat talaga ang kwentong ito. Hindi ko yan maidiin ng sapat. Tahimik din ngayon ang komunidad sa Amherst, Massachusetts. May mga post ang paaralan sa social media na ipinapakita si McDonald na nananalo ng malalaking parangal. Pero malayo talaga ang imaheng yon sa mga inaakusa sa police report na nauha namin sa Law and Crime. Inilalahad ng ulat ang mahahalagang detalye tungkol sa lugar ng insidente, paraan ng pagpatay at ugnayan ng suspect sa biktima. At kung ano ang tila magulong eksena na inilarawan ng mga pulis nang sinubukan nilang arestuhin si McDonald. Kaya't himayin natin ito. At marami pang kailangang malaman sa kasong ito. Nasa simula pa lang talaga ang imbestigasyon. Tatawagin ko muna si Wills Villar, retiradong komandante ng detektiv, para pag-usapan ang susunod sa imbestigasyon. At kahit na parang mukhang simple lang ang kasong ito, napag-usapan natin na maaring hindi ganun kadali ang mga ganitong kwento sa hinaharap. Pero bago tayo pumunta doon, gusto kong pag-usapan ang lahat ng nalalaman natin sa ngayon na nakasaad sa criminal complaint na isinampa sa Eastern Hampshire District Court sa Massachusetts. Ganito nagsisimula ito. Noong Abril 22, 2026, bandang 7:42 ng gabi. Ang mga opisyal mula sa UMass Amherst Police Department at mga bumbero paramedics mula sa Amherst Fire Department ay pinadala sa room 400 at 13 ng Hotel UMass sa One Campus Centerway, Amherst, Massachusetts matapos makatanggap ng tawag sa siyam na isa-isa na naglalarawan ng isang emergency na nagaganap sa nasabing lugar. Dahil sa mga pangyayari, tumulong din ang Hadley Police Department na mula sa kalapit na bayan. Ano na ang alam natin? Ang akusado sa kasong ito ay ang kilalang chef sa UMass Amherst. Ayon sa malawakang ulat, kabilang ang Boston Globe, ang biktima ay ang kanyang asawa na kawani rin sa parehong paaralan. At ayon sa ulat ng pulisya, nangyari ito sa isang hotel na nasa mismong campus. Ito yung klase ng hotel na maaring tirhan ng mga magulang mo kapag graduation weekend o kung may laro ang Minutemen sa football o basketball at ikaw ay tagahanga. Tandaan, ang Hotel UMass ay pinapatakbo ng paaralan at walang kaugnayan sa ibang kumpanya. Bago ako magpatuloy, nais ko ring banggitin ang ilang tanong tungkol sa kung kanino nakarehistro ang kwarto at kung sino ang tumawag sa siyam na isang-isang. At maaring maging napakahalaga ng mga detalyeng yon habang umuusad ang investigasyon na ito. Mahalaga ring banggitin na ayon sa ulat, CP, dahil sa mga pangyayari,
may isa pang departamento ng pulisya na tumugon. Mapapaisip ka, ano kayang sinabi sa mga pulis habang papunta sila sa hotel kagabi? Kaya ituloy natin dito sa ulat ng pulisya. Ayon dito, pagdating ng mga pulis, nagkaroon ng marahas na komprontasyon sa pagitan nila at isang lalaki, si Jeffrey C. McDonald, kung saan si J. McDonald ay naghagis ng mga bagay sa direksyon ng mga pulis at ilang beses na tinamaan sa muka ang isang pulis ng UMass. Ngayon, based sa ulat ng pulisya, malayo ito sa isang karaniwang tawag. Marahas na nakipagbuno ang mga pulis sa isang kilalang chef sa campus na di umano'y naghahagis ng mga bagay at ilang beses tinamaan sa muka ang isang pulis. Ngunit hindi lang yon ang tumambad sa mga unang rumispond. Nakatagpo pa sila ng mas madilim at mas malungkot. Sa kwarto 413, natagpuan ng pulis ang patay na babae na may malulubang pinsala. Dahil sa tindi ng mga sugat ng babae, malinaw sa mga investigador na ang kanyang mga sugat ay dulot ng marahas na pag-atake. Ayon sa reklamo, naniniwala ang mga pulis na ang babaeng natagpuang patay sa parehong kwarto ng hotel ay biktima ng marahas na pag-atake based sa kanyang mga sugat. Kaya kung ikaw ang pulis sa sitwasyong ito at nagkaroon ka lang ng di umano'y marahas na insidente kay McDonald, siguradong pinag-uugnay mo na may nangyaring marahas sa kwarto 413. Pero dito na, mas lalo pang naging nakakagulat ang kwento. Inaresto si J. McDonald at binala sa UMass Amherst Police Department. Matapos basahan ng kanyang Miranda rights, nakipag-usap si J. McDonald sa mga investigador kung saan inamin niyang sinadya niyang bugbugin ang kanyang redacted. Iniulat din ito ng mga outlet gaya ng Boston Globe. Ang kanyang asawa ang kanyang pinatay gamit ang kanyang mga kamay, paa, pati na rin ng iba't ibang matitigas na bagay. At talagang layunin niyang patayin siya sa ginawa niya. Ayon sa mga lokal na ulat tulad ng Boston Globe at Mass Live na sumasaklaw sa kanlurang Massachusetts, sinasabing asawa niyang biktima kahit may itinakip na salita sa reklamo kriminal. Sabi ng pulisya, inamin niyang sinadya niyang bugbugin ang biktima hanggang mamatay gamit ang kamay, paa at matitigas na bagay. Ngayon, kung titingnan mo ito mula sa pananaw ng investigasyon, ang pahayag na yon na umano'y sinabi niya matapos basahin sa kanyang mga karapatan ay magiging napakahalaga para sa mga piskal sa kasong kanilang binubuo. Sa unang tingin, maiisip mo rin ito, lalo na't asawa ang biktima, kaya mapapaisip ka kung bugso ng damdamin ng krimen. Hindi pa alam ang motibo o inilalabas na detalye. Hindi pa rin ibinubunyag ng pulisya ang pangalan ng biktima, ayon sa mga lokal na source tulad ng Boston Globe. Kinilala siya bilang si Emma McDonald, 31 taong gulang. At ayon sa datos mula sa checkbook na inilabas ng Commonwealth ng Massachusetts, siya ay isang supervisor ng dining hall sa UMass noong 2023. Kaya maaring isipin na nagkakilalang dalawa sa universidad pa lang. Nagtapos ang ulat ng pulisya na si Jeffrey McDonald ay kinasuhan ng first-degree murder, assault, at battery laban sa isang pulis. Pinag-utos ding ikulong siya ng walang piyansa. Dumako tayo sa Webes, Abril 23 at makikita si McDonald sa loob ng silidukuman sa Eastern Hampshire District Court. Nakaposas ang mga kamay sa likod para sa kanyang arraignment. Sa pagdinig, hindi umamin si McDonald sa paratang at hindi siya pinayagang magpiyansa bago ang probable cause hearing sa Mayo 22. Ngayon, bago natin ipakilala ang ating mga panauhin para pag-usapan pa kung paano maaring umusad ang investigasyong ito, kailangan mo lang talagang magtaka kung ano ang nararamdaman ng komunidad ng campus, ng komunidad ng Amherst tungkol sa lahat ng ito at sa mga di umano'y nangyari sa nakalipas na 24 na oras. Ganito tumugon si UMass Amherst Chancellor Javier Reyes sa opisyal na pahayag. Nais kong kilalanin na ito ay isang nakakalungkot at labis na nakakabahalang balita para sa ating campus. Kasama sa aming saloobin ang mga naapektuhan, pati na ang kanilang pamilya, kaibigan at kasamahan. Kinikilala ko rin na ang kakulangan ng kumpletong impormasyon ay maaari magdagdag sa pag-aalala ng marami. Ngunit ito ay kinakailangan upang maprotektahan ang integridad ng kasalukuyang investigasyon. Mangyaring malaman ninyo na may mga mapagkukunan ng suporta na maaaring lapitan ng sinuman na nangangailangan nito sa panahong ito. Inihikayat ko kayong humingi ng suporta at bigyan ng isa't isa ng pag-aaruga at espasyo. Patuloy kami magbabahagi ng mga update kung at kailan namin ito magagawa. Kasama natin ngayon si retiradong komandante ng detective ng Chicago Police Department, Wills Villar, para pag-usapan ang kasong ito. Salamat sa pagsama. Alam mo, kapag binasa mo ang ulat ng pulisya,
Si Jeffrey McDonald umano ay hindi lang basta kinitil ang buhay ng kanyang asawa sa isang brutal na paraan ayon sa paglalarawan ng pulisya. Inatake raw niya ang mga pulis pagdating nila, sinuntok ang isa sa muka at naghagis ng gamit sa kanila. At pagkatapos, kung ikukumpara mo yon sa pananaw ng publiko tungkol sa taong ito bilang isang award-winning na chef sa on-campus dining, parang ang layo ng pagkakaiba. Sa labas, tila hindi ito ganung may katuturan. Anong pinaka napansin mo ngayon? Sa totoo lang, kapag tinatalakay ang domestic na sitwasyon at ang tindi ng karahasan at agresyong kasangkot dito, may ilang bagay ka maiisip. Una, masasabi ko sa'yo, wala nang mas madaling sumiklab na sitwasyon kaysa sa sitwasyon domestiko. Kasi kung iisipin mo, wala na ibang tao na mas nakakapagdulot ng matinding damdamin at galit, kundi yung mahal mo o pinapahalagahan mo. Pwedeng mauwi yon sa masama at mabilis pa. Pangalawa, kung ito ay kakaiba sa ugali niya, dapat mong isipin na baka may kinalaman dito ang epekto ng droga o alak. Dahil pareho kayong dumadaan dito at hindi ko alam kung paano, kayong dalawa lang sa kwarto. Patay ang isa sa kanila. Makikita mo ito sa hotel surveillance video. Ayon sa police report, matapos ang Miranda rights, inamin niya lahat at sinabi ang totoong nangyari. Siya talagang gumawa. Sinadya niya ito. Kung may ganyang kumpisal ka bilang alagad ng batas, ano pa ang kailangan para mahatulang nagkasala? Alam ko ring maaga pa sa kasong ito. Siyempre, kailangan mo pa rin iproseso ang crime scene, gaya ng ginagawa mo sa lahat ng ibang kaso o eksena. Kailangan mo kumuha ng mga sample mula sa biktima. Kailangan mo rin kumuha ng mga sample mula sa suspect. Pagkuha ng scraping sa ilalim ng kuko at iba pa. Ibig sabihin, may matinding labanan kasi may binugbog hanggang mamatay. Kailangan mong iproseso bawat ebidensya dahil gaya nung nabanggit ko, may chemical, droga at alak. Maaring igit ng depensa na hindi kusan ibinigay ang pahayag dahil sa pamimilit o impluensya ng droga o alak. Kaya dapat mong gawin at tapusin ang ibang bahagi ng kaso. Mahalagang mahalaga ang pisikal na ebidensya. At hindi natin alam kung anong nasa sistema niya nung oras na yon. Hindi natin alam kung anong naging dahilan nito. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa buhay nila. Ibig kong sabihin mula sa labas, parang alam mo, based sa lahat ng meron siya, hindi pa natin alam ang marami tungkol sa kanya sa puntong ito. Pero siya, mukhang marami siyang magagandang bagay sa buhay niya. Pero dito na lalong bumibigat ang usapin, ibig kong sabihin, pinag-uusapan nila yung mga kamay. Paana ginamit daw niya para bugbugin ang asawa niya, at gumamit din daw siya ng mga bagay sa kwarto para bugbugin ang asawa niya. Ibig kong sabihin, talagang napaka-brutal. Napaka-brutal ng pagkamatay basa inilalahad ng mga pulis. Ano yon? Paano nakakaapekto ang paraan ng pagkamatay sa investigasyon ninyo at sa pagsubok ninyong buuin kung ano talaga ang nangyari? Sa inyong prosekusyon, tatalakayin ninyo ang karahasan at ang realidad nito. Kapag may blunt force trauma na nadudulot ng kamatayan, madalas nating naiisip ang aksidente sa sasakyan. Pero ang aksidente sa sasakyan ay isang pangyayari kung saan may napakalaking, napakalubahang insidente at namatay ka. O kaya naman, grabing napinsala ang mga laman loob mo, ulo mo, o iba pang bahagi ng katawan mo. Sa pambubugbog o pananakit, kailangang ipakita sa prosekusyon at kaso ang paulit-ulit na sugat para maipakita ang antas ng karahasan. Magkaikaiba ang aksidente sa sasakyan, pagkahulog sa gusali, at ang mamatay dahil sa pambubugbog. Talagang kakaiba ito. Mahalagang mailahad mo kung paano talaga nangyari yon. Dahil isa pang bahagi nito ay pagdating ng mga pulis mula UMass Police at Hadley, kalapit na bayan. Dumating sila at tinitingnan ko lang dito ang police report. Alam mo, ang inaakusa nila kay Jeffrey McDonald ay, sinimulan daw niyang atakihin sila. Sinuntok daw ang isang pulis sa muka at naghagis ng mga bagay sa isang opisyal. Paano naapektuhan ng investigasyon kung bukod sa marahas na pagkamatay sa kwarto, may kaso rin siya ng pananakit at pambubugbog sa pulis? Dagdag kaso pa yan. Totoo talaga yan. Isinasampa mo lahat ng dapat na kaso, kasama na kung may aggravated battery o pananakit sa pulis. Depende sa tawag nila ron. Idinadagdag mo ang kaso yun dahil may kinalaman ito sa estado ng isip niya at kung paano siya kumikilos nang dumating ka. Ngayon, ang kabilang panig naman dyan ay kung mapapakita ng depensa na ito ay labas sa kanyang normal na ugali, gagamitin nila yon. Parang, pakinggan nyo, maamo talaga itong tao. Hindi namin alam kung ano nangyari. Maaring, alam mo na, gaya ng napag-usapan natin kanina. Hindi pa natin alam dahil wala pang resulta ng toxicology. Maaring droga, maaring alak, maaring kung ano paman. Gagamitin namin ito, pero gagamitin din ng depensa para ipakitang lihis ito sa dati niyang ugali. Oo, heto ang linya tungkol sa umano'y pag-amin niya.
Alam mo na? Inamin ni McDonald sa mga investigador na sinadya niyang bugbugin hanggang mamatay ang kanyang asawa gamit ang kamay, paa at iba't ibang mapurol na bagay. At nalayunin talaga niyang patayin siya sa ginawa niyang yon. Kung gumalik ang resulta ng toxicology at wala namang masyadong nakita doon, alam mo na, pwedeng sabihin ng depensa na, issue ito sa kalusugan ng pag-iisip. May mga droga sa kanyang sistema. At hindi pa natin alam ang tungkol doon. Ulitin ko lang, disclaimer lang ito, pero sabihin na lang natin na wala namang lumabas na ganun. At ito ang kanyang pag-amin tungkol dito. Parang ano pa ba ang kailangan mo sa puntong ito? Kung yon ay isang matibay na pag-amin na hawak mo, siguro ano ang gagawin ng depensa? Anong mga klase ng depensa ang nakita mong ginagamit ng mga abogado kapag may ganito kang ebidensya? Palagi nilang kinukwestiyon ang dahilan ng pag-aresto. Palagi nilang kinukwestiyon kung voluntaryo ba ang pahayag. Ngayon, may ilang paraan para kumuha ng ganitong pahayag. Kapag pumasok ka sa kwarto at siya'y nakikipagtalo, tapos bigla niya sinabi lahat ng ito nang di mo tinatanong, ito'y kusang pahayag. Pwede mo siyang hayaang magsalita, pero kapag nagtanong ka tungkol sa nangyari, kailangan mo nang sundin ang Miranda rights. Kung magbigay siya ng pahayag, pagkatapos maibigay ang Miranda rights at karamihan ay nakunan sa body cam, mahirap ito para sa depensa. Tiyak na pupuntiriyahin nila kung kusang loob ang pag-aamin. Sigurado akong marami ka na nakatrabahong kaso ng pagpatay sa tahanan sa iyong karera. Gaano ba kadalas na ang mag-asawa ay maraming magagandang nangyayari sa kanila? At muli, hindi pa natin ganong kilala si Lila sa puntong ito. Pero para kay Mark, alam natin na siya. Alam mo yon, kung nasa campus dining ka, siya talagang bida. Parang siya ang chef na hinahangaan. Pero yun sa mga ulat, meron din siyang ibang ugali na kaya niyang gumawa ng ganong bagay. Gaano kadalas mangyari ang mga domestic case na ibang pinapakita sa publiko kumpara sa totoong nangyayari? Tulad ng insidenteng ito sa hotel room noong Miyerkules ng gabi. Ganito ang masasabi ko sa'yo. Hindi mo makikita na agad may pinapatay kapag nagka-problema o alitan sa pamilya. Karaniwan, may kasaysayan na yan. Ngayon, kahit hindi ito naiulat, may ibang tao na nakakaalam tungkol dito. Kung may kasaysayan ng karahasan sa pamilya, maaring naiulat na ito sa pulis o napag-usapan na sa mga kamag-anak o kaibigan. Bihira lang talaga na may biglang magwala at pumatay agad sa unang pagkakataon na nanakit sila sa isang sitwasyon ng karahasan sa pamilya. Kahit sabihin ko yan, hindi natin alam ang tunay na nangyayari sa bahay na iba. Maaring iba ang pinapakita nila sa labas kaysa sa totoo sa loob ng tahanan nila. Kaya. Bihira na sa unang beses pa lang ito mangyari. Sobrang marahas na nito. Makikita mo siguro kapag kinausap nila ang pamilya na may history ng karahasan sa bahay. Saan ka magsisimula kung nasa kustodya na siya at may pagamin na? Hindi ito tungkol sa kung sino ang may sala, kundi kung ano ang nangyayari sa buhay nila. Halimbawa, may problema ba sa pera o ibang salik na nakaapekto rito? Saan mo sisimulang pagdugtong-dugtungin ang mga piraso ng buhay nila? Sa kumpisal, kapag may kustodyo na at kumpleto ang ebidensya, kailangan mo lang balikan ang mga nangyari. Sige, may kumpisal na tayo. Hindi na misteryo. Alam natin siya ang gumawa. Titingnan mo ba ang motibo? Oo, titingnan mo. Ibig mong alamin kung bakit niya ginawa yon. Pero sa iyong pag-uusig bilang isang pulis at detektiv at bilang isang taong gumagawa ng pag-aresto para maresolba ang kaso, minsan hindi talaga mahalaga ang motibo. Alam ko parang kakaiba pero minsan bahagi ng kaso ang mga nangyayari bago ito mangyari. Kung napakalinaw na kasong ganyan, walang ibang gumawa. Dalawang tao lang ang nasa kwarto at may umamin. Malakas lang ang kaso mo base sa investigasyon. Ngayon, kung may ibubuga ka talaga, papasok ka, ilalagay mo sa kwento mo ang mga posibleng motibo dahil lalabas din lahat yan sa paglilitis. Kailangan nating siyakin na hindi nun basta tapos agad ang kaso at hilipat na. Dapat magsaliksik pa tayo. Pagdating sa, at hindi ko alam ang kalagayan niya sa mental health, pero may mga pagkakataon na ang isang tao, alam mo yon, at nagsasalita ako sa pangkalahatan na yon, baka may depression sila, baka may anxiety, baka may iba silang issue sa mental health na na-diagnose na. Pero kapag iniisip mo ang depensa, parang meron kang insanity defense, tulad ng heat of passion defense. Nakikita mo na ginagamit ang ilan sa mga depensang yon. Parang paano pumapasok ang mental health dito? Alam niyang siya lang ang iba sa kwarto. At kung tatanggapin ang pag-amin na ito, alam mo yon, meron ka ring ganoon. Paano yan pumapasok sa paraan ng ilang abogado ng depensa sa paghahanap ng butas sa investigasyong ginagawa ng isang tulad mo sa kasong ito? Kaya dito, mahirap punahin ang investigasyon.
Ang kailangan nilang gawin at ang burden of proof ay malinaw na nasa prosekusyon para patunayan ng lampas sa makatwirang pagdududa na ang taong ito ay pumatay. Ang kailangan gawin ng depensa ay maglagay ng mga mitigating circumstance. Paano natin maililipat mula first-degree murder patungong second-degree? Halimbawa, dahil sa biglaan at matinding bugso ng damdamin. O gamitin ang insanity o temporary insanity defense para mapagaan ang parusa. Hindi nito pinapalusot ang ginawa. Sige, ibig ko sabihin, hindi ka naman ganap na baliw kasi may trabaho ka, namumuno ka sa osina, at chef ka. Pero dahil sa biglaan at matinding bugso ng damdamin, susubukan nilang ibaba ang kaso mula first-degree murder. Kaya yan ang gagawin nila. Hindi nila gagamitin ang issue ng sakit sa pag-iisip at mga ganong bagay. Alam pong laganap ito at dapat isaalang-alang, pero hindi nito mapapawalang salang ganong asal. Kaya susubukan ng depensa na pababay ng mabigat na kaso ng first-degree murder na maaaring isampa o nasampa na laban sa kanya. Alam ko na, kung ikukumpara sa pagpatay, mabigat din ang pag-atake at pananakit sa isang pulis. Pero isipin mo rin ang inaakusa sa kanya sa hotel room na yon. Paano ba yon? Halimbawa, kung makukulong siya ng habang buhay dahil sa kasong pagpatay, tapos meron pang kasong pag-atake at pananakit, paano ba yon nakakaapekto sa takbo ng kaso? Sigurado akong may video mula sa body camera at surveillance video mula sa hotel, pati sa laysay ng pulis. Ayon din sa mga pulis, may isang tao raw na sinuntok sa muka. Paano ba nakakaapekto ang bahaging yon sa kabuuang takbo ng kaso? Lalo na kung mapatunayang siya ay nagkasala sa kasong pagpatay. At ayon sa dokumento ng pulisya, ay inamin na raw niya ito. Gaano ba talaga kahalaga ang bahaging yon, maliban sa posibleng dagdag na taon sa sentensya? Ganito na lang, itanong ko sa ito. Ano ang mangyayari kung mapawalang sala? At ngayon, may mga karagdagang kaso pa tulad ng aggravated battery at mga ganong bagay. Makakalaya siya. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Maaari pa rin itong humantong sa 3 hanggang 5 taon sa kulungan dahil sa pananakit sa pulis. Pero paano kung mapawalang sala siya sa kasong pagpatay? Paano kung mapawalang sala sila sa pagpatay o ibaba sa kasong manslaughter na lang? Kailangan nung isama pang ibang kaso para may sentencing enhancement. Ano pa ang napansin mo? Kasi sa isip ko, okay, nasa on-campus hotel sila na karaniwang tinutuluyan ng mga magulang kapag graduation o kapag may laro ng basketball o football sa UMass. Baka dun din tumuli ang mga fans. Pero alam mo yun, nagtatrabaho sila dito o siya mismo ay nagtatrabaho sa eskwelahan. Nakatira sila sa Wolverhampton, nasa tingin ko ay mga 20 minuto lang ang layo. At Miyerkules ng gabi yun. Parang bakit sila, alam mo yun, yun ang tanong ko eh. Bakit itong mag-asawa ay nagstay sa hotel na ito sa isang Miyerkules ng gabi? Well, Chris, magandang tanong mo. Heto pa, kaninong hotel room kaya yon? Sino ang umupa ng kwarto na yon? Maaring kaso ito at muli, ayokong sisihin ng biktima. Hindi ko sinasabing ito nga ang nangyari, pero posible bang pumasok siya at nadatnan siya na sa sitwasyong hindi niya dapat kinasasangkutan? Kaninong kwarto sa hotel yon? Sino nagrenta ng kwarto sa hotel noong Miyerkules ng gabi? Oo, at parang ano yun, alam mo yun, at bahagi rin yun ng usapan. Alam mo, hindi pa, alam mo, parang napupunta na tayo sa punto tungkol sa police report na ito na napakadiretso lang. Ibig kong sabihin, talagang may mga nakakabahalang detalye ito tungkol sa kung paano umano niya pinatay ang kanyang asawa at alam mo, di umano inatake pa ang mga pulis pagkatapos. Parang hindi masyadong nababalita ang nangyari dito. Alam nating may tawag sa 911 para sa hotel room na ito pero sino ang tumawag? May tumawag ba? Lalo na't nasa ika-4 na palapag sila. Hindi ito tulad ng lobby na may concierge na nakakarinig ng lahat. Pero ang tanong, sino ang tumawag sa 911 kaya maraming pulis ang dumating? Alam kong may mga pulis mula sa UMass. Ilang departamente ang tumugon dito? Mukhang malaking tanong din yan. Well, nabasa ko sa isa sa mga ulat tungkol dito na tumugon sila sa tawag tungkol sa isang homicide, hindi sa tawag tungkol sa isang kaguluhan, kundi sa tawag tungkol sa isang homicide. Kaya kung ganun nga ang pagkakalabas ng tawag, hindi pa natin alam ito. Pero kung ganun nga ang pagkakalabas ng tawag, may alam. Baka siyang tumawag. Tama. At sa tingin ko rin, ibig kong sabihin, parang ganito rin yon. Kung saan nagpadala sila nakita ko sa isang lokal na balita tungkol dito. Parang nagpadala sila ng alerto sa campus. Kaya hindi lang ito basta may isang tao sa bar na lasing at biglang tatawag ng ilang pulis para paalisin ang taong yon. Mukhang seryoso ito mula umpisa. Ano ang ilalagay mo kapag gumagawa ng police report? Sa palagay ko, ito rin ay tungkol sa dami ng impormasyong ibabahagi sa publiko ngayon. Pero ano ang mga isinasama sa desisyon kung ilalagay ko lang ang mga pangunahing detalye, bud ng alam natin sa ngayon, kumpara sa pagsasabi kung sino ang tumawag sa 911?
Ito ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa nakita namin pagdating sa lugar. Ganun ang proseso. Ganito namin ginagawa dito sa Chicago. Ganito ang naging paraan namin. Ang unang pulis na rumesponde ang gagawa ng paunang ulat ng kaso. Sino, ano, kailan, saan, bakit. Hindi na lalampas. Papasok ang mga investigador at ilalagay ang buong investigasyon sa karagdagang ulat. Ngayon, ang pagkakaiba ng arrest report at case report ay ganito. Ang case report ay nagkukwento ng buong pangyayari. Sa arrest report naman, inilalagay mo lang ang mga ebidensya para suportahan ang mga kasong isinampa mo sa arrest report na yon. Sa araw at petsang ito, inaresto si ganito matapos umamin na siya ay pumatay o ginawa nga namang ginawa niya, gaya ng pananakit. Kaya iyon ang inilalagay mo sa iyong arrest report. Mga dahilan o ebidensya para suportahan ang pag-aresto at ang mga kaso nilagay mo sa arrest report. Case report ng unang rumesponde. Sino, ano, saan, kailan, bakit. Lahat ng alam mo. Siya ka papasok ang mga detective at doon mo ilalagay ang buong kwento. At makikita natin kung anong mangyayari. Ibig kong sabihin, napakalungkot na kaso talaga. Ibig kong sabihin, alam mo na, tiyak na bumagsak ka mula sa mataas na katayuan sa mundo ng pagluluto. Pero may isang babae na nawalan ng buhay sa isang karumal-dumal na paraan. Makikita natin ang ilang detalye habang lumalabas ang mga ito. Nire-record namin ito kaagad matapos siyang maiharap sa hukuman para sa pagbabasa ng sakgal sa Hampshire County, Massachusetts. Wills Villar, retiradong komandante ng detektive sa Chicago Police Department. Laging ikinagagalak na makasama ka dito sa Law and Crime. Salamat sa pagsama sa amin. Salamat sa pag-imbita sa akin, Chris. Yan na po ang pagkatapos ng On The Case mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube, Spotify at panurin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.